Ikalabing-limang kabanata, ang mga tuntunin tungkol sa mga handog. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ganito ang sabihin mo sa Israel, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, maghahandog kayo kay Yahweh. Anumang ihahandog ninyo mula sa inyong mga kawan, maging handog na susunugin, tanging handog bilang panata o kusang handog kung panahon ng pista, ay lalakipan ninyo ng handog na pagkaing butil na kalahating salop ng pinong hari ng minasa sa 1 litrong langis. Samahan din ng 1 litrong alak ang bawat tupang handog upang sunugin. Ang bawat handog na tupang lalaki ay sasamahan ng handog na pagkaing butil ng 1 salop ng pinong hari ng minasa sa 1 1/3 na litrong langis at 1 1/3 na litrong alak. Sa ganoon, ang handog ninyo ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. Kung maghahandog kayo ng 1 toro upang sunugin o ihain bilang katuparan ng panata o kaya'y bilang handog pangkapayapaan, sasamahan naman ito ng 1.5 salop ng pinong hari ng minasa sa 2 litrong langis. Ganoon din karaming inumin upang maging mabangong samyo kay Yahweh. Ganyan nga ang gagawin ninyo tuwing maghahandog kayo ng toro, tupang lalaki, batang tupa o batang kambing. Ang dami ng handog na pagkaing butil at inumin ay batay sa dami ng handog. Ganito nga ang gagawin ng mga katutubong Israelita sa pagdadala nila ng handog na babangong samyo kay Yahweh. Ganito rin ang gagawin ng dayuhang nakikipamayan sa inyo kung nais nilang mag-alay na mabangong handog kay Yahweh. Isa lamang ang tuntuning susundin ninyo at ng mga dayuhan sa habang panahon. Kung ano kayo sa harapan ni Yahweh, ay gayon din ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Magkaroon lamang kayo ng iisang kautusan at tuntuning susundin ng lahat, maging Israelita o dayuhan. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo ito sa mga Israelita pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Magbubukod kayo ng tinapay mula sa hari ng una ninyong minasa at inyong ihain bilang handog mula sa ani. Ihahandog ninyo kay Yahweh ang unang masa ng harina, ito'y tuntunin sa habang panahon. Subalit, kung sakaling nakaligtaan ninyong tuparin ang alinman sa utos ni Yahweh na sinabi kay Moises, buhat sa pasimula hanggang sa wakas, ang buong bayan ay maghahandog ng 1 toro bilang handog na susunugin, kalakip ng handog na pagkaing butil, at 1 kambing na lalaki bilang handog ukol sa kasalanan. Ipaghahandog sila ng pari para sa kanilang kasalanan. Kapag nagawa na ito, patatawarin sila sapagkat ito'y pagkakamaling hindi sinasadya at naghandog na sila para dito. Ang buong Israel at ang mga nakikipamayan sa inyo ay patatawarin sapagkat ito'y pagkakamali nilang lahat. Kung ang isang tao ay nagkasala ng hindi sinasadya, magdadala siya ng 1 babaeng kambing na 1 taong gulang bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Siya ay ipaghahandog ng pari upang patawarin ni Yahweh. Iisang tuntuning susundin tungkol sa hindi sinasadyang pagkakasala ng 1 Israelita at ng 1 dayuhan. Ngunit, ititiwalag sa sambayanan ang sinumang magkasala ng sinasadya, maging siya'y katutubong Israelita o dayuhang nakikipamayan, sapagkat iyon ay paglapastangan kay Yahweh. Dahil nilabag niya ang kautusan ni Yahweh, siya ang dapat sisihin sa kanyang kamatayan. Pinarusahan ang namulot ng kahoy sa araw ng pamamahinga. Nang sila'y nasa ilang, may nakita silang nangangahoy sa araw ng pamamahinga. Iniharap nila ito kina Moises, Aaron at sa buong kapulungan. Ikinulong muna siya habang hindi pa tiyak kung ano ang gagawin sa kanya. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin siya sa labas ng kampo at pagbabatuhin ng buong kapulungan hanggang mamatay. Ganoon nga ang ginawa nila. Ang palawit sa damit ng mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na habang panahon silang maglalagay ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit, susuksukan nila ito ng asul na tali. Gagawin ninyo ito upang maalala ninyo at sundin ang mga kautusan ni Yahweh tuwing makikita ninyo ang mga palawit na iyon. Sa ganoon, masusunod ang salita ni Yahweh at hindi ang inyong sariling nasa at kagustuhan. Sundin ninyong lagi ang aking mga utos at kayo'y lubos na magiging nakalaan sa akin. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Ako ang naglabas sa inyo sa Egypto upang maging Diyos ninyo. Ako si Yahweh na inyong Diyos. Ikalabing-anim na kabanata. Ang paghihimagsik ni Korah, Datan,
at Abiram. Naghimagsik laban kay Moises si Korah na anak ni Izhar at apo ni Kohat na anak ni Levi. Kasama niya sa paghihimagsik na ito sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab at Sion na anak ni Pelet na pawang buhat sa lipi ni Ruben. May kasama pa silang 250 katao na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapulungan. Hinarap nila sina Moises at Aaron at sinabi, "Sobra na yung ginagawa ninyo. Lahat ng nasa kapulungang ito'y nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit pa sa kapulungang ito?" Nang marinig ito ni Moises, nagpatira pa siya sa lupa. Sinabi niya kina Korah, "Bukas ng umaga ipapakita sa inyo ni Yahweh kung sino ang tunay na nakalaan sa kanya at kung sino lamang ang maaaring lumapit sa kanya. Ang makakalapit lamang sa kanya ay ang kanyang pinili." At sinabi niya kina Korah, "Ganito ang gawin ninyo. Kumuha kayo ng lalagyan ng insenso bukas at lagyan ninyo ito ng baga sa harapan ni Yahweh, saka lagyan ng insenso. Kung sino ang tunay na nakalaan kay Yahweh, ang siyang pipiliin niya. Kayong mga Levita ay sumusobra na." Sinabi rin ni Moises sa kanila, "Makinig kayo mga Levita, hindi pa ba kayo nasisiyahan na kayo'y pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya sa tabernakulo upang paglingkuran ang bayang Israel? Kayong mga Levita ay ibinukod na ni Yahweh upang maglingkod sa harapan niya. Bakit nais ninyong agawin pati ang pagiging pari? Dahil sa hangad ninyong iyan, ay naghihimagsik kayo laban kay Yahweh. Sino ba si Aaron upang inyong paghimagsikan?" Ipinatawag ni Moises sina Datan at Abiram na anak ni Eliab, ngunit sinabi nila, "Ayaw namin. Hindi pa ba sapat sa iyo na inalis mo kami sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay upang patayin ng gutom dito sa ilang? Bakit gusto mo pang ikaw ay kilalanin namin pinuno? Hanggang ngayon, hindi mo pa kami nadadala sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay, ni nabibigyan ng bukirin at ubasan na aming mana. Akala mo ba'y malilinlang mo pa kami? Hindi kami pupunta." Dahil dito, nagalit ng husto si Moises at sinabi kay Yahweh, "Huwag mo po sanang tanggapin ang handog ng mga taong ito. Wala akong kinuha sa kanila kahit isang asno man lang. Wala rin akong ginawang masama ni isa man sa kanila." Pagkatapos, sinabi ni Moises kay Korah, "Humarap kayo bukas kay Yahweh. Ikaw pati ang mga kasamahan mo. Pupunta rin doon si Aaron. Kayo na mga kasama mo ay magdala ng tig-iisang lalagyan ng insenso at magsunog kayo ng insenso sa harapan ni Yahweh. Ganoon din ang gagawin ni Aaron." Kinabukasan, nagdala nga sila ng insenso at lalagyan nito. Pumunta sila sa may pintuan ng toldang tipanan kasama sina Moises at Aaron. Si Korah at ang kanyang mga kasamahan ay tumayo sa harap ng toldang tipanan at tinipon nila doon ang buong bayan sa harap ni na Moises at Aaron. Walang ano-ano'y nagningning ang kaluwalhatian ni Yahweh sa harap ng buong bayan. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Lumayo kayo sa kanila para malipol ko sila agad." Ngunit, nagpatira pa sina Moises at Aaron. Sinabi nila, "O Diyos, ikaw ang nagbibigay buhay sa lahat ng tao. Lilipulin mo ba ang buong bayan dahil sa kasalanan ng isang tao lamang?" Sumagot si Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga taong bayan na lumayo sa mga tolda ni Korah, Datan at Abiram." Kaya tumayo si Moises at pinuntahan sina Datan at Abiram. Kasunod niya ang matatandang namumuno sa Israel. Sinabi niya sa kapulungan, "Lumayo kayo sa mga tolda ng masasamang taong ito. Huwag ninyong hihipuin ang anumang ari-arian nila at baka kayo'y malipol na kasama nila dahil sa mga kasalanan nila." Lumayo nga sila sa mga tolda ni Korah, Datan at Abiram. Sina Datan at Abiram ay nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda, kasama ang kani-kanilang pamilya. Sinabi ni Moises, "Malalaman ninyo ngayon na isinugo ako ni Yahweh upang gawin ang mga bagay na ito at ito'y hindi ko sariling kagustuhan kapag ang mga taong ito'y namatay sa sakit o sa karaniwang paraan. Nangangahulugang hindi ako ang isinugo ni Yahweh. Ngunit kapag may ginawang di kapangkaraniwan ang Diyos at bumuka ang lupa at sila'y nilulon ng buhay kasamang lahat ng may kaugnayan sa kanila at sila'y nalibing ng buhay sa daigdig ng mga patay, nangangahulugang naghimagsik ang mga taong ito kay Yahweh." Hindi pa halos natatapos sa pagsasalita si Moises ay bumuka na ang lupa at nilulon ng buhay sina Korah, pati ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian. Silang lahat ay nalibing ng buhay. Muling nagsara ang lupa at hindi na sila nakita ng mga Israelita.
Dahil dito, nagtakbuhan ng mga taong bayan dahil sa kanilang nasaksihan. "Lumayo tayo rito!" ang sigawan nila. "Baka pati tayo'y lamunin ng lupa." Pagkatapos nito'y, nagpaulan ng apoy si Yahweh at sinunog ang 250 kasamahan ni Korah na nagsunog ng insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo kay Eleazar na anak ni Aaron na kunin ng mga lalagyan ng insenso at ikalat sa paligid ng mga baga. Kailangang gawin ito sapagkat sagrado ang mga lalagyan ng insenso. Naging sagrado ang mga ito nang iharap sa altar ni Yahweh. Kaya't kunin ninyo ang mga lalagyan ng insenso ng mga taong pinatay dahil sa kanilang kasalanan at pitpitin ninyo ng manipis at gawing panakip sa altar. Ang mga iyon ay sagrado sapagkat inihandog na sa akin. Maging babalasa na ito sa sambayan ng Israel." Kinuha nga ni Eleazar ang mga lalagyan ng insenso na pawang tanso, ipinapitpit ng manipis at itinakip sa altar. Ito'y babala sa mga Israelita na ang sinamang hindi pari o hindi kabilang sa angkan ni Aaron ay hindi dapat mangahas magsunog ng insenso sa harapan ni Yahweh. Baka matulad sila kay Korah at sa mga kasamahan nito. Ang lahat ng ito'y ginawa ni Eleazar ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Kinabukasan, sinumbatan ng buong bayan sina Moises at Aaron. Sabi nila, "Pinatay ninyo ang bayan ni Yahweh." At nang sila'y nagkakaisa ng lahat laban kina Moises at Aaron, lumingon sila sa toldang tipanan at nakita nilang natatakpan ito ng ulap at nagniningning doon ang kaluwalhatian ni Yahweh. Pumunta sina Moises at Aaron sa harapan ng toldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Lumayo kayo sa mga taong ito at lilipulin ko sila ngayon din." Ngunit, nagpatira pa sa lupa sina Moises at Aaron. Sinabi ni Moises kay Aaron, "Magsunog ka ng insenso sa lalagyan ito. Dalhin mo agad ito sa kapulungan at ihingi mo sila ng tawad kay Yahweh sapagkat kumakalat na ang salot dahil sa kanyang puot." Sinunod nga ni Aaron ang sinabi ni Moises at patakbo siyang nagtungo sa gitna ng kapulungan. Pagdating niya roon ay marami ng patay. Nagsunog siya agad ng insenso at inihingi ng tawad ng sambayanan at siya'y tumayo sa pagitan ng mga patay at buhay at tumigil ang salot. Ang namatay sa salot na iyon ay 14,700 bukod pa sa mga namatay nakasama sa paghihimagsik ni Korah. Nang wala na ang salot, nagbalik si Aaron kay Moises sa may pintuan ng toldang tipanan.